Kung aabutan ka ng kamatayan at hindi pa sigurado yung kaligtasan mo, napakadelikadong sitwasyon po ito. At alalahanin mo rin ang may mga ganitong katuyuan sa mga mahal mo sa buhay. Kung dumating yung Panginoong Hesus, hindi ka paligtas at hindi pa sila ligtas, kawawa po sila. Naranasin nila yung 7 taong kapigatian, pagkatapos parurusahan sila sa apoy. Kaya't kailangan mong gumising, kailangan mong maghanda. Isa sa mga bagay na dapat ihanda, iligtas sila. At bilang naligtas, saan po tayo dapat abutan ng muling pagbabalik ng Panginoon? Saan po? Saan po? Tingnan natin sa Revelation chapter 16, verse 15. Revelation chapter 16, verse 15. Kung nandyan na po, basahin natin ng sabay-sabay. Revelation chapter 16, verse 15, 3-1. Masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit, upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Paano kung abutan ka ng Panginoon sa piling ng sanlibutan? Nasa mga gawa ng mga kasalanan. Kahiya-hiya po tayo sa harapan ng Diyos. Ano po ba yung pakiramdam kung sakaling maglakad ka dyan sa kalsada na walang damit at makakita sa iyo mga kakilala mo? Nakakahiya. Ganon din. Ganon din yung mararamdaman natin sa harapan ng Diyos. Kahiya-hiya tayo sa harapan niya kung daratnan kang nasa piling ng sanlibutan. Sinabi dito na mapalad ang nananatiling gising at nakadamit. Ibig sabihin may putong ng gantimpala sa mga Kristiyanong dadatnang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Subalit hindi tayo pwedeng mamuhay nakasunod ang kasalanan. Yung masigit natin isaalang-alang kung paano tayo makakaiwas doon sa kasalanan. Hindi na dapat tayo namumuhay pa at kasama at nagiging kasangkapan ng ating mga sarili sa kasalanan. Wala nang bisa sa atin ng impyerno, subalit mayroong pagdidisiplina. Kapag magpapatuloy pa rin ang isang ligtas na ginagamit ang kanyang katawan doon sa kasalanan, para hindi na magpatuloy na ginagamit ang templo ng Espiritu yung kanyang katawan, wawasakin na ito ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Biblia at ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Physical distraction, pinakamabigat na disiplinang pwede matanggap ng isang anak ng Diyos. Kaya hindi dapat tayo namumuhay sa kasalanan. May disiplina. Mayroon tayong takot sa Diyos. Kaya yung tunay na naligtas, yung takot, dito nagsisimula yung karunungan. Kaya masasabi natin, hindi ko kayang gawin yan. May takot ako sa Diyos. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal na kasulatan ay kaunawaan. So ano po yung dapat natin paghandaan sa pagbabalik ng Panginoon? Una, yung assurance of salvation. Kailangan po ng sure at nasa detalyadong pagkaunawa tayo patungkol sa ating kaligtasan. Kaya kailangan mong suriin. Siyasatin ninyo ang mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kung tunay na naligtas, si Jesucristo ay nasa sa atin. Siya rin yung Holy Spirit. Siya rin ang Ama. Siya rin ang Diyos. Ibinigay sa atin nung araw na sinampalataya na natin yung kaligtasan bilang paunang bayad. We are sealed by Holy Spirit. Yung sa sandaling maunawaan natin yun. Doon sa Efeso chapter 1 verse 13. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu. At sa 2 Korinto chapter 1 verse 22, iniligay rin niya ang kanyang tatak sa amin at binigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Dito sa mundo, wala pong kasiguraduhan ng buhay ng tao. Hindi dapat nating isaalang-alang yung pag-asa natin dito. Yung mga estudyante, sigurado ka pa po bang makapagtapos ng pag-aaral? Makapagtapos ka man, sigurado ka po bang makakuha ng magandang trabaho at magiging successful in the future? Sigurado ka bang aasenso sa buhay? Aabot ka ba sa retirement age? Hindi po. Sa katunayan, wala pong nakakaalam. Pero dito po, gumugugol ang buhay ng isang tao. Yung sure lang na mangyayari sa atin, yung darating yung araw ng ating kamatayan. Ito ay tinakda na sa bawat tao. At yung pagdating ng Panginoon, alin man ang mauna dyan, sigurado dapat yung kaligtasan natin. Kung aabutan ka ng kamatayan at hindi pa sigurado yung kaligtasan mo, napakadelikadong sitwasyon po ito.
at alalahanin mo rin ang may mga ganitong katuyuan sa mga mahal mo sa buhay. Kung dumating yung Panginoong Hesus, hindi ka paligtas at hindi pa sila ligtas, kawawa po sila. Naranasin nila yung 7 taong kapigatian, pagkatapos parurusahan sila sa apoy. Kaya't kailangan mong gumising, kailangan mong maghanda. Isa sa mga bagay na dapat ihanda, iligtas sila. At bilang naligtas, saan po tayo dapat abutan ng muling pagbabalik ng Panginoon? Saan po? Saan po? Tingnan natin sa Revelation chapter 16, verse 15. Revelation chapter 16, verse 15. Kung nandyan na po, basahin natin ng sabay-sabay. Revelation chapter 16, verse 15, 3-1. Masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Mapalad ang nananatiling gising at nakadamit, upang siya hindi lumakad na hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Paano kung abutan ka ng Panginoon sa piling ng sanlibutan? Nasa mga gawa ng mga kasalanan. Kahiya-hiya po tayo sa harapan ng Diyos. Ano